Hi! Ang video reading natin today ay inspired by Mr. Butch Tan from TikTok mula sa kanyang segment na Pagkatao Check. Dahil tarot cards ang pinaka-tool natin, Pagkatao Check, Personality Reading, anong card ang una mong nakita? Pagkatao check, anong tingin ng ibang tao sa'yo? Hi Group 1, anong tingin ng ibang tao sa'yo? Okay, tingnan natin. The 9th house, lagay mo natin, spread muna natin ang lahat. Second house, the sun. Okay. The 9 of swords, page of cups, temperance, the 3 of wands, and the star. Okay, so dito pa lang, ayan, pasensya na po sa ilang ingay na inyong maririnig, pero with the sun and the star, dito pa lang sa dalawang ito, makikita natin na kayo ay positibong mga tao na mayroong faith, hindi lamang sa inyong sarili, pero sa kung ano mang inyong pinaniniwalaan. Pagdating sa inyong religion, maging ano pa man ito, positive lang sa life, positive in a way na ine-enjoy nyo lang ang buhay, you're just going with the flow. Kita nyo, ayan yung tubig, tapos meron ditong bata na nakasakay sa kabayo, nag-e-enjoy lang sa buhay through ups and downs. Positive, na-mention ko yun, maaaring yun ang tingin sa inyo, pero deep inside, okay, kapag kayo ay nag-iisa na lang sa inyong mga silid, ay marami o may pagkakataon din naman na kayo ay nalulungkot. Minsan, hindi nyo maiwasan na maging mapag-isip, mapag-alala, warrior ang mga group number 1 sa aking nakikita. Although, okay, sa panlabas na inyong kaanyuan ay hindi ito napupunan ng iba. Kasi nga, very bright, shiny, ano yun, oily. Hindi, bright, positive lang yung inyong mga aura. Pero, kapag kayo na lang yung mag-isa, sabi ko nga ay dumadaan din kayo doon sa sensitivity na tunay na kayo. Okay? Na parang ganyan-ganyan din ako. Ganun pa man, looking forward pa rin kayo doon sa mga magaganap in the future, doon sa mga positibong bagay. Marahil kaya rin lumabas itong ilang baraha dito ng pagiging positive, pagiging faithful and confident sa inyong mga sarili, ay para marinig mo. Okay? Lagi mong alalahanin na meron kang positivity, confidence sa inyong mga self, temperance, mahaba ang inyong mga pasensya. Hindi kayo yung agad-agad ay sumasabog, pero maaring kaya naman narito rin yung 9 of swords at lumabas ito ay para sa ilan sa inyo na halimbawa kung dadaan kayo sa isang problema na hindi maiwasan na magalit o mapuno kayo sa isang sitwasyon, ay hindi kayo yung totally naglulose yung temper or nagagalit ng bongga, pero iniiyak nyo na lang. Okay? Kayo yung mga tao na okay lang ng okay, na sige, pwede, gawin natin to, oo, payag ako. Pero, kasi nga, narito yung kahabaan ng inyong pasensya, temperance. Okay? Pero, minsan, sana magkaroon kayo ng balanse dyan kasi baka hindi nyo alam, nahihirapan na pala kayo. Okay? Na hindi naman pala okay, pero sinasabi nyo okay. Kasi nga mababait kayo. Group 1. Very positive lang kayo. Yun yung nakikita ng ibang tao sa inyo. Pero sa totoo lang, ay malalim kayong mag-isip at meron kayong mga dalahin o isipin. Pero ganun pa man, nangingibabaw yung pakiramdam, yung pagiging sensitive sa ilang bagay, yung puso nyo. Para sa ilan, maaaring ang tingin rin sa inyo ay very creative, malikhain, madiskarte, kayang-kaya. Sabi ko nga, positive yung tingin ng karamihan sa inyo na parang wala kayong mga problema. Pero ang totoo niyan, ay dumadaan din kayo doon sa kalungkutan na lahat naman tayo ay at one point dadaan at dadaan dyan sa ups and downs ng buhay o pakiramdam. Pero all in all, sa akin nakikita dito ay positive, very bright yung aura nyo pagdating sa ibang tao na hindi mag-aalangan or mag-aalinlangan yung iba na ay ang taray nito, ang sungit nito, kasi very friendly, ayun, madaling pakisamahan.
The second house and the ninth house, ayun, hindi ko na-mention, the Three of Wands also represents travel. So, maaaring ang tingin sa inyo ay very adventurous, explorer. The ninth house, ganun din ang naisip padating ito about traveling sa matalino, ayan, pag-aaral. Yun din yung maaring nakikita ng ibang tao sa inyo. Yung pagkakaroon niya ng intellectual ability, malawak kayong mag-isip, hindi kayo agad-agad nagja-judge ng isang tao o sitwasyon. Titingnan nyo yung buong picture bago nyo bigyan ng judgment. Okay, ano pa ba? Yung about sa inyong faith, dito rin pumapasok. Maaaring ang ilan sa inyo ay mahilig magtanong na hindi naman masama. Yun dapat ang magandang quality nga. Bukod sa inyong paniniwala, sa education, dito rin pumapasok yung about sa religion. Sabi ko nga, maging ano pa man ang inyong faith, pero yung pananalig nyo ay malalim rin with the ninth house in astrology. Second house of earned income, assets, dito na pumapasok yung pagiging workaholic ng ilan sa inyo. Marahil kaya lumabas rin yan dahil yun ang tingin ng iba, or medyo may pagka-materialistic. Kumbaga, yung tingin nila sa'yo ay classy kung ibabase natin ito sa pananamit or sa pag-make up ng mga kababaihan, ganyan. Maaring ang ilan sa inyo ay gusto yung medyo hindi naman kailangan na mahalang bibilhin, pero yung tingin nila sa'yo maayos or special naman, ganyan. Pero all in all, pinaka nag-highlight dito yung pagiging positive, pagiging mabait, mahaba ang pasensya, explorer, adventurous, or traveler. Pero, ganun pa man, ito yung pinaka isang card na lumabas na nag-i-indicates na gaano man ka positive yung aura nyo outside, may pagkakataon pa rin, maaring hindi ito alam ng ibang tao na very sensitive ang karamihan sa inyo. Group 1. Okay, let's move on para dito sa group 2. Spread muna natin, okay? The 7th house, the 3rd house in astrology, the 8 of Cups, 6 of Swords, okay? The 9 of Wands, 10 of Wands, Ace of Swords, and the 9 of Cups. Dito na tayo. For some of you, ang tingin sa inyo ng ibang tao, group 2, ay very dreamy yung aura. May pagka-sweet and charming. Para sa ilan, narito ang 8 of Cups. Pasensya na po sa ilang ingay. 8 and the 6 of Swords. Kita nyo, nakatalikod itong dalawang barahan na ito na nag-i-indicates na ang karamihan sa inyo, group 2 na pumili nito, ay mahilig sa pagmamove or sa pagbabago, sa pagkakaroon ng transition sa buhay. So, maaring nakikita nila o ng ibang tao sa iyo, group 2, yung medyo may pagkapabago-bago ng isip sa isang sitwasyon, bagay o lugar. Huwag naman sana sa relasyon, huwag masyadong, kailangan stick to one tayo para sa ilan sa inyo. Madaling mainip or madaling magsawa, okay? Or medyo detach para sa ilang bagay o sitwasyon. Kasi ang ilan, karamihan sa inyo, ang nakikita nila ay ikaw ay palaban. Gaano man na nagiging struggle yung life mo, nagiging fighter ka sa life. Na kung sino man yung gustong umalis sa iyong buhay, umalis na lang sila. Parang ganon. Hindi kayong naghahabol. Pinaglalaban mo yung iyong sitwasyon. Okay? Hindi ka agad-agad sumusuko. Yun yung nakikita nila na lumalaban ka sa life. Gaano man ka-struggle yung ilang sitwasyon. Or gaano man itong ilang responsibilidad. Ang nakikita ko dito yung pagiging matapang mo. Naharapin yung ilang bagay. Marunong kang makontento. Gaano man kaliit o kalaki yung iyong tinatamasa sa buhay. Pero kasi maaring ang tingin nila sa'yo ay, sabi ko nga, matapang, mahusay dumiskarte. Gaano ka man nag-i-struggle, yun yung hinahangaan nila rin. Maaring ganon ay lumalaban ka. Group 2. Yun lang para sa ilan, may pabago-bago ng isip or lugar ito, hindi kayo mapirme. Ayun. So, maaring traveling, yung isa rin sa mga nais nyo.
or ngayon pa lang ay hobby ng ilan, pagta-travel, pag-explore sa ilang bagay. At with the Ace of Swords, kasi kayo, hindi kayo napipirmi, maaaring ito ay physically or mentally lumilipad at lumilipad yung inyong mga isip. Marami kayong gustong gawin or may mga ideyang pumapasok sa inyong mga isipan na bagay, sitwasyon. May mga tanong kayo sa buhay. At maaaring ito yung patuloy na hinahanap ninyo, group 2, or isa sa mission nyo, yung patuloy na maghanap or mag-explore sa mga bagay na makakapagbigay ng fulfillment sa inyo. Yun yung nakikita rin. Maaring pala tanong, mausisa para sa inyo, group 2, pero ano ka naman, kontento ka sa tingin ng ibang tao sa inyo kasi nga maaaring hindi nagiging madala yung ilang sitwasyon. For some of you, keep in mind guys na ito ay general message. Mga situation sa buhay na kinakaharap, pero gaan naman kabigat yung dalahin. Nakikita nila na matapang ka, maganda kang magdala ng situation or conflict sa iyong buhay. Hindi ka nagpapadala doon sa sitwasyon, lalo na kung ito ay isang conflict o problema. Hanggat maaari, nilalabanan mong maapektuhan o hindi maapektuhan doon. Na isang bagay na magandang quality mo, group 2. The third house of communication ito, perception. Sabi ko nga, with the Ace of Swords, ito yung mga ideas mo. Dito pumapasok yung pag-iisip mo, kung paano ka mag-isip, kung paano ka magsalita. Magaling ka rin dito kung paano ka makipag-communicate, makisama. Meron kang natural na abilidad dito. Yun yung nakikita ng ibang tao sa'yo. Magaling kang magtanong. Sabi ko nga, maaring karamihan sa inyo group 2 ay mahusay sa sektor ng communication, yung speech, ayan, nandyan, yung pag-share ng something, especially on social media, nakikita nila yung ganda mo, yung galing mo, pagdating dito. The 7th house of partnership in marriage, dito pumapasok yung relationship mo. So, maaring nakikita ng ibang tao for you, group 2 ay yung pagkakaroon mo ng very protective na aura na hindi ka dapat or hindi ka nagpapa-apekto. Doon nag-highlight sa akin, nakikita na kayang-kaya mo magdala ng ilang sitwasyon. Hindi mo pa man ito ma-realize sa iyong sarili, group 2. Pero meron kang balanse sa iyong sektor ng paggawa, pakikitungo sa ibang tao, sa iyong karelasyon, partnership in business, na maaaring isa sa hinahangaan ng ibang tao sa iyo. Group 2. Okay? So, dito na tayo. Move on na tayo sa group number 3. Spread na po natin ang lahat. The 3 of Cups. Ayan, the 3 of Cups. The King of Cups. The Hierophant. The 9, the Queen of Wands, the Strength card, the Tower, okay. 12 and 8 house in astrology. Okay, nakita ko tong, ayan, yung sasakyan. So, para sa inyo group 3, maaring karamihan sa inyo na pumili nito. Keep in mind guys, na ito po ay general message. Ay very socially inclined, sociable, extrovert. Ayan, magaling makitungo, makisama sa ibang tao. Parang ito yung nakikita nila, yung life of the party, ikaw yon. Ramdam ka nila. Halimbawa, sa isang event, ayan, nararamdaman ka ng lahat dahil sociable ka, marunong kang magdala ng conversations sa iyong friends. Kung hindi man, lagi mo nakakasama yung mga kaibigan mo. Present ka, hindi ka nawawala, maasahan ka nila with the Queen of Wands. Very independent ang karamihan sa inyo. On fire, ganyan. The Tower. Okay. Maaring meron lang kayong personality na nakikita ng iba na may paiba-iba. Magugulat na lang sila, ganito ka na, or ganyan ka na ngayon. Or nandito ka na sa isang sitwasyon, or mahilig kang mang-surpresa ng ilang tao sa iyong paligid. Yung hindi nila ina-expect, nandiyan ka na, meron ka ng something na dala. Ganon. The Strength card, very positive. Ang ganda nito. Great sign ito na ang nakikita nila ay, ayun na, yung pinaka-word. Meron kang lakas. Yung power mo, yung strength, yung pagiging independent. Again, ikaw yung queen. Nag-iinit ka sa ilang sektor sa iyong buhay. Yun yung nakikita ng ibang tao sa iyo. Very present yung iyong aura sa anumang sitwasyon.
the Hierophant. Gayon pa man, kahit na ikaw yung tao na madalas nakikita ng iba sa labas, or sabi ko nga, present yung aura mo, parang present and magnetic. Ayun, kahit na maaring ang tingin sa'yo ng iba ay yung parang palapoy ka, ganyan. Pero hindi ibig sabihin ay yun yung pinaka-personality mo. Dahil ang totoo niyan, for some of you, ay very religious, hindi man laging present sa church, pero yung puso nyo, meron kayong sariling ugnayan sa inyong faith, maging ano pa man ito. Traditional at conservative rin kayo sa ilang bagay. Hindi naman lahat. At hindi rin naman ibig sabihin na pala-party ka, ganito na yung attitude mo, or meron kang something na halimbawa tattoo, diba? Yun yung ginajudge ng ibang tao sa isang tao. Hindi naman natin generalize, pero usually gano'n, hinuhusgahan tayo na porket meron siyang tattoo or porket nainom yung tao occasionally or palainom, hindi natin mahusgahan yung pakiramdam or yung totoong personalidad niya. Dahil maaring siya ay very religious. Yung pagkakaroon ng mabuting puso ng taong ito with the Hierophant. And the King of Cups, very balanced ito emotionally, especially. Yun yung nakikita nila sa'yo. Balance, independent, confident, social butterfly sa mga kaibigan, marunong makisama. Ang ganda naman. Ito lang yung pinaka medyo isang personality with the Tower, kasi parang nagugulat na lang ang iba. Mahilig kang manggulat para sa ilan sa inyo. Hindi naman hindi naman doon sa bad side. 12 and 8 house. Okay, para sa ilan, mysterious kayo. Kasi andito ang The Hierophant. Misteryoso ang dating. Tahimik, okay? Napakalawak rin kasi ng card. Lumabas ng 3 of Cups. Hindi naman ibig sabihin na party goer ang lahat. Baka ito'y pili lang na kaibigan. Or marunong talaga kayong makisama sa inyong ilang katropa dyan. Oo. Pero the 8th house, may pagka-mysterious kayo. Medyo intense. Okay? Sabi ko nga, nag-iinit. Very fiery yung aura. Magnetic with the Queen of Wands. Yung energy. Mainat yung energy. Ayan. Yan yung nakikita nila sa'yo. At the 12th house, mysterious, 12 and 8. Masikreto ang ilan sa inyo. Although, sabi ko nga marunong kayo sa pagdating sa pakikisama. Baka may pagkakataon para sa ilan na ang nakikita nila sa inyo, medyo parang hindi nyo binibigay ng buong buo. I mean, para sa ilan na gusto nyo pa rin. Or, ito yung nakikita nila na masikreto ang ilan sa inyo. Okay, masikreto, pero malalim ang connection. Kasi baka ganun nga yung personality Love in mysterious ways. Daw? Kasi nandito yung 3 of Cups. Nakikita ko na open naman kayo sa ilang bagay sa inyong mga kaibigan. Pero at the same time, nandito ang 12 and 8 house in astrology plus the Hierophant. So, kapag sa mga usaping religion, tradition, or kung ano man yung nakagawian nyo sa pamilya, sa relihiyon, maging ano pa man ito, maaring nagiging conservative kayo doon at hindi naman kayo yung talagang, kumbaga, binabase nyo yung sitwasyon, yung inyong ugali, yung inyong paggalaw, kung nasaan kayo. Okay, group 3. Ayun yung nakikita nila sa'yo. Misteryoso at pala sikreto. Hindi naman. May parang secrets na sa akin nakikita magandang katangian dahil hindi naman kailangan lahat ay binabahagi natin. Matitira rin tayo kahit paano sa ating sarili. Okay, move on na tayo dito sa group number 4. Spread muna natin. The first house. The 6th house. Okay. The 7 of Pentacles. Knight of Pentacles, Ace of Wands, the Magician, the 4 of Wands, and the Page of Pentacles. Okay, group number 4. Nakita ko agad yung the Magician kasi ito yung nag-represent na parang nasa inyo na ang lahat. Ganyan. Very creative kayo, intellectual, yung tingin ng ibang tao sa inyo, okay? Matalino, madiskarte, malikhain, artistic, sabi ko nga, creative, marunong magdala ng sarili, marunong mag-magic with Magician, may mga dating. Okay, malakas yung inyong mga dating. The 4 of Wands, very warm, friendly, at
jolly ang ilan sa inyo, na parang wala kayong mga problema. Sabi ko nga, maaring ang tingin nila sa inyo, nasa iyo na ang lahat. Group 4. The Ace of Pentacles and the Knight of Pentacles. Very young, kid at heart. Kung hindi man, ayun nga, young at heart ang ilan sa inyo. Serious kayo sa ilang mga bagay na gusto nyong pagkakitaan, halimbawa, o pag-aralan, malaman. In terms of money, nag-highlight sa inyo yung material world with the 7 of Pentacles. Marunong lang kasi kayong magplano kung anong imamahika nyo. With the Magician, yun nakikita nila sa inyo. Planner, organizer, or very organized ang ilan sa inyo. Masinop sa pera, maaring ganun. Sabi ko nga, serious or curious sa maraming bagay. And sometimes, yun nga, seryoso. Seryoso ang tingin ng ilan sa inyo. The 7 of Pentacles. Pinaplano nyo yung bawat gagawin nyo. Hindi kayo pabigla-bigla sa sitwasyon. Although, ini-enjoy nyo naman. Very calm naman kayo and warm yung pakiramdam kapag nandyan kayo. Pero maaring kapag nakilala na kayo ng lubusan, ay ganito pala siya. May pagka-organize. Kailangan maayos na ang lahat. Or nag-research muna, researcher ang ilan sa inyo. The Ace of Wands. Kasi motivate lang kayo. Motivate kayong maging maayos ang mga sitwasyon na maaaring pinapasok nyo, maging ano pa man ito. Conscious sa inyong mga sarili para sa ilan. Pero hindi nyo alam ang nakikita nila sa inyo. Hindi mo na raw kailangan maging conscious pa. Physical or mental, intellectual, dahil nasa iyo na ang lahat. Yun ang nakikita nila sa'yo. Successful ka na para sa kanila. Or kontento na sila sa'yo kung ano ka ngayon, kung sino ka physically, sabi ko intellectually, kung paano ka mag-isip, kung magdala ng iyong sarili. Ang ganda nito kasi parang okay na okay yung dating ng ibang tao sa'yo. Wala silang problemang nakikita. Especially, andito ang first house. Ikaw mismo to, yourself, kung ano yung buong pagkatao mo, yung goal mo. Maaring isa rin sa personality na nakikita ng ibang tao sa'yo ay pagiging goal-oriented and motivated mo sa mga bagay sa iyong buhay na gusto mong marating. Masipag ka kasi nga ito, meron kang mga goal o pinaplano bago gawin ng isang bagay. Or ngayon pa lang, pinaplano mo na yan. Okay, ikaw to mismo. Especially physically, malakas yung dating mo, group 4. The 6th house, this is about health or yung daily routine mo sa buhay. Maaring kang ilan. Sabi ko nga, conscious. So, maaring health conscious ang tingin ng ibang tao sa'yo. Organized. Malinis. Okay? At planado ang mga bagay-bagay. Pero at the same time, kasi maaring ginagawa nyo lang din naman yun para mag-enjoy. Para wala kayong iisip na mabigat, na magaan lang yung pagtanggap nyo sa mga sitwasyon. Kasi nga, very fiery din kayo kung kayo nakapakinig sa group. Hindi ko na matandaan, group 3 ata yun. Pero, grounded, well-grounded kayo, group 4. At humble. Okay? Pero, maaring nag-highlight dito yung pagiging conscious, organized, pagiging very well orderly. Okay, yung pagiging kailangan naka-order ng mga bagay-bagay. Pero, ayun yung ilang personality na nakikita sa'yo ng ibang tao. Group 4 or 1, 2, 3, 4. Hanggang dito na lang muna po itong ilang messages natin for you. Sana kung ano man itong mensahe na ating nakita mula sa inyong baraha ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one.